Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sandra, at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa buhay ko. Siguro, may mga pagkakataon na ang buhay ay naglalatag ng mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, mga tagpo na magbibigay sa atin ng matinding emosyon at makulay na alaala. Kaya't nais kong simulan ang kwentong ito, isang gabi na nagbago ang lahat para sa akin. Si Tito Nando, ang tito ko galing pa ng Europe, dumating siya kamakailan. Matagal na kami hindi nagkikita, kaya't ako ang sumando sa kanya sa airport. Para bang hindi ko na kayang itago ang excitement at kaba sa dibdib ko nang makita ko siya, ang matagal ko nang hinahanap na tito na ngayon lang ulit umuwi. Nakaabot kami sa isang kafe bago magtungo sa bahay, nagkukwentuhan lang kami ng mga nangyari sa buhay namin. Pero, hindi ko alam kung anong nangyari, nang magdesisyon kami na mag-inuman at mag-motel. Akala ko, wala lang yun. Para bang isang simpleng bonding lang sa pagitan ng magkakamag-anak. Ngunit ang mga susunod na oras ay nagbago ng lahat. Habang kami ay nagiinuman, parang may unti-unting nagbabago. Ang tito ko, na dating matagal kong tinuturing na guro at matalik na kaibigan ng pamilya, ay parang naging ibang tao. Ang mga mata niya, hindi ko na alam kung paano basahin. At ako, naguguluhan. Parang may isang puwersa na humihila sa amin, isang puwersang hindi ko kayang suwayin, at hindi ko kayang ilihis. Ang mga mata namin nagkatinginan, at sa isang iglap, parang may kuryente na dumaan sa katawan ko. Isang simple, hindi inaasahang galaw lang. Ngunit nang magtama ang mga mata namin, nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang mga kamay ko ay hindi na kayang pigilan ang sarili. Ang init ng katawan ko, ang takaw ng aking pagnanasa, tila naglalaban sa aking isipan. At doon, sa isang motel, ang lahat ng nararamdaman ko ay naipon, nawala ang mga hangganan ng isip at katawan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Hindi ko alam kung anong klase ng koneksyon ito, kung kasalanan ba ito o isang pagpili. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol. Hindi ko na kayang magsalita o humingi ng tulong. Naramdaman ko ang init ng katawan niya, ang malapit niyang presensya, at ang ating mga katawan na naglalakbay sa isang uri ng pagsanib na wala akong magawa kundi magpadala. Ako, na noong unay akala ko'y nag-iisa sa aking mga saloobin, ay tila nagising sa mga nararamdaman ko. Ang init ng gabing iyon, hindi ko na kayang iwaksi. Hindi ko alam kung ito ay isang pagkakamali o isang tukso na masarap sundan, ngunit hindi ko na kayang balikan ang mga tanong na iyon. Sa gabing iyon, sa motel, natutunan ko na ang lihim ay mas mahirap itago, lalo na kung ang katawan at ang puso mo mismo ay nagpapakita ng ganitong kalakas na damdamin. Hindi ko alam kung saan magtatapos ang lahat ng ito, ngunit sa gabing iyon, ang tito ko ay hindi na lang tito. Siya ay naging isang lihim na maghahatid sa akin ng matinding kalituhan at kasiyahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko alam kung ito ay magiging isang maiiwasan na pagkakamali o magiging isang bahagi ng buhay ko na mahirap tanggapin. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang gabing iyon, ang mga mata niya, at ang init ng katawan ko, ay maghahatid sa akin ng isang lihim na magbabago sa lahat. Maraming bagay sa buhay ang mahirap ipaliwanag. Parang may mga nararamdaman ako na hindi ko kayang intindihin, at habang tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nagkaganito, parang natatakot ako na baka hindi ko kayang tanggapin ang mga sagot. Lahat ng nararamdaman ko para kay Tito Nando ay tila isang lihim na matagal ko nang tinatago, mga saloobin na hindi ko kayang ipahayag, kahit sa sarili ko. Kasi siya, tito ko siya, at alam ko na may pagkakaiba ang pagkakakilala ko sa kanya noon at ang nakita ko sa kanya noong gabing iyon. Kung susuriin ko ang lahat, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Noon, siya ang tito ko, ang matagal ng bahagi ng buhay namin. Ang tito ko na tinuturing kong guro, tagapag-alaga, at minahal ko ng buo bilang pamilya. Hindi ko na kayang i-deny na sa gabing iyon, si Tito Nando, hindi lang basta tito, siya ay naging isang bahagi ng aking katawan at damdamin na hindi ko kayang iwasan. Bilang bata, hindi ko naranasan ang isang normal na pamilya. Wala akong mga magulang na nag-aalaga sa akin. Kaya nga si Tito Nando, mula pa noong pagkabata ko, siya na lang ang naging parang guro ko, isang malaking bahagi ng buhay ko. Sa kanya ko naramdaman na may nakakaalala sa akin, na may malasakit sa buhay ko. Pero siguro, isang maling pananaw ko lang ito.
Isang pansamantalang pagkalinga na nauurong sa mga bagay na mahirap tanggapin. Ngayon, nararamdaman ko ang sakit. Hindi ko kayang iiwasan siya. Hindi ko kayang itapon siya. Hindi ko kayang kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kahit alam kong malupit ang pagtataksil, sa gabing iyon, hindi ko na kayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba, o pareho lang kaming nagpadala sa hangin ng gabing iyon. Alam kong hindi ako ang tanging may kasalanan. May mga pagkakataon na parabang ang puso ko ay may sariling agenda na hindi ko na kayang kontrolin. Si Tito Nando, sa kabila ng lahat ng kasalanan, siya ay naging isang sakit na tumagos sa aking bawat araw. Mahirap tanggapin ang mga ganitong damdamin. At masakit, kasi hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga tanong ko sa sarili ko. Ang gabing iyon, hindi lang isang pagkakamali, kundi isang bahagi ng sarili ko na hindi ko kayang itapon. Ang mga tanong ko, ang mga nararamdaman ko, lahat ng ito ay may sakit, may paakit na nagbabalik sa akin. Minsan, iniisip ko kung paano ko hiharapin ang mga bagay na ito. Kung paano ko sisimulan. Kung paano ko aalisin ang nararamdaman ko, o kung kaya ko pa ba. Alam ko na may mga bagay sa buhay na mahirap kontrolin, at si Tito Nando, ay isang bagay na hindi ko kayang kalimutan o itapon. Parang isang parte siya ng mga alaala ko na magbabalik sa akin, hindi ko man siya kayang hawakan, pero hindi ko siya kayang alisin. Walang preparasyon. Walang warning. Ang mga mata ni Tito Nando ay nagbukas sa akin ng isang bagong pananaw na hindi ko kayang ipaliwanag. Noong gabing iyon, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Parang may isang puwersang hamatak sa akin, at bago ko pa man naisip, nagbago na ang lahat. Ang mga kamay ko, tila may sariling buhay, hindi ko na kayang kontrolin ang mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pagkakamali o hindi. Ang lahat ng ito ay isang matinding kaganapan sa buhay ko na hindi ko kayang ipagkait sa sarili ko. Ang gabing iyon, nagbukas ng pinto na dati matagal ko nang ipinag-gate. Pero hindi ko kayang tanggapin agad ang mga nangyari. Hindi ko kayang itapon si Tito Nando, at ang mga tanong na humahabol sa akin ay nagiging mas mabigat. Si Tito, tahimik lang sa mga nangyayari, pero sa mga mata niya, nararamdaman ko na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga titig na iyon ay nagsasabing ang gabing iyon ay may ibig sabihin. At masakit, kasi ako mismo, hindi ko kayang aminin na may saya akong naramdaman. Hindi ko kayang tanggapin agad na sa kabila ng lahat ng ito, parang may bahagi ng akin na natagpuan, na hindi ko inasahan. Ngunit ang sakit, sa kabila ng lahat ng ito, ay nagbukas din ng isang bagong katotohanan sa akin. Ang mga nararamdaman ko ay hindi basta-basta. Hindi ko kayang maging maligaya sa isang bagay na alam kong mali, pero sa gabing iyon, nagbago ako. Nagbago ang paraan ng pagtanggap ko sa sarili ko. Walang atrasan. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo ko, sa kabila ng lahat ng kalituhan, pumili ako ng landas. At sa landas na ito, hindi ko kayang magsimulang mag-alis ng mga nararamdaman ko. Masakit tanggapin na may mga pagkakataong ang mga nararamdaman natin ay mas malalim pa kaysa sa mga kaya nating kontrolin. Ang init ng katawan ko, ang init ng nararamdaman ko, ay isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, pero tinanggap ko na. Ang mga saloobin ko, ang mga pagkilos ko, tila nagbigay daan sa isang bagong anyo ng pagtingin sa buhay at sa sarili ko. Hindi ko kayang itapon si Tito, at hindi ko kayang magsimula ulit na walang mga tanong na hindi nasasagot. Ngunit sa gabing iyon, nagtakda ako ng isang desisyon, at ngayon, kailangan kong tanggapin kung ano ang darating. Matapos ang gabing iyon, hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko. Ang lahat ng nangyari ay nag-iwan ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga mata ni Tito Nando, ang mga titig na nagtatago ng mga saloobin, ay nagbigay sa akin ng kalituhan. Hindi ko alam kung paano magsimula, at siya rin ay tahimik, parang hindi niya rin alam kung anong mangyayari. Pareho kaming nawala sa oras na iyon, at habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas mahirap para sa akin. Ang bawat galak na nararamdaman ko ay napapalitan ng takot. Takot na baka may mangyaring hindi maganda, takot na baka magbago ang lahat. Ang mga tanong ko ay hindi ko kayang itanong kay Tito Nando. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ang aming relasyon, o kung ito ay magiging isang bagay na maghahirap kami upang pagalingin. Ang masakit, hindi ko na kayang magpatawad sa sarili ko.
Ang lihim na itinagong ko sa buong pamilya ay parang mabigat na bagahe na hindi ko kayang bitawan. Ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko, at ang pamilya, walang alam. Si Tito, na dati ay bahagi ng buhay ko, ay tila hindi ko na kayang tawagin na ganoon. Lahat ay nagiging malabo at mahirap tanggapin. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay isang bagay na hindi ko kayang itapon, ngunit alam ko na hindi ito tama. Sa mga gabing nag-iisa ako, hindi ko alam kung anong mangyayari. Nais ko sanang magtapat, magpaliwanag, pero hindi ko kayang magtanong. Pati ang sarili ko, hindi ko na kayang tingnan ng maayos. Nasa isang punto ako kung saan natatakot akong makita ang mga susunod na hakbang. Wala akong lakas para harapin ang lahat ng ito. Minsan, naiisip ko kung may kasalanan ba ako, o si Tito, o pareho kaming nagpadala sa sandali na hindi namin inaasahan. Ang lihim na ito ay nagiging isang mabigat na pasanin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, kung paano ko haharapin si Tito at kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Nais ko sanang magsimula muli, pero ang mga tanong at ang mga nararamdaman ko ay tila nagiging mas mahirap ayusin. Hindi ko alam kung mayroong solusyon sa lahat ng ito, o kung kailangan ko lang talagang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Matapos ang lahat ng nangyari, dumaan ako sa mga araw na puno ng pagmumuni-muni. Ang mga tanong sa aking isipan ay parang walang katapusan. Hindi ko kayang iwasan ang mga salubing bumabagabag sa akin, at kahit napilit kong ipinagpapaliban ang mga ito, sa gabi, hindi ko na kayang takasan. Kailangan kong harapin ang aking sarili. Ang nararamdaman ko, ang mga nangyari, at ang mga tanong na kailangan kong sagutin. Alam kong hindi ko na kayang balikan ang mga nangyari sa gabing iyon nang hindi binibigyan ng kahulugan. Hindi ko kayang gawing simpleng alaala lang. Hindi ko kayang gawing isang bagay na basta-basta na lang lilipas. Ang bawat emosyong sumik sa akin, ang bawat titig, ang bawat pagdapo ng mga kamay, lahat ng iyon ay nag-iwan ng marka. Ang tanong, paano ko ngayon haharapin ang lahat? Ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko, at ang pamilya, lahat sila'y hindi alam ang lihim na matagal kong tinagang sa kanila. Masakit tanggapin na may bahagi ng buhay ko na hindi ko kayang ibahagi sa kanila. Masakit na malaman na may mga bagay na hindi ko kayang ilabas. Hindi ko kayang magpaliwanag sa kanila, pero ang pinakamasakit, hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng nangyari ay magbabago sa lahat ng mga relasyon ko. Kailangan ko na yatang magpili. May mga pagkakataong ang pagnanasa, o ang simpleng koneksyon, ay nagiging dahilan ng kalituhan. Hindi ko alam kung si Tito Nando ba ay isang tao na dapat pang maging bahagi ng buhay ko. Ang pakiramdam ko, ang gabing iyon ay isang bagay na maghahatid ng pagbabago, at hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang. Ako ba ay nagkamali, o masyado ko lang pinatagal ang mga bagay na hindi ko kayang tanggapin? Sa mga gabing nag-iisa, naiisip ko kung paano ko sisimulan ang pagbabago. Ang mga nakaraan ko, ang mga desisyon ko, ay nagsimula ng maging mabigat na pasanin. Nais ko sanang magpatawad sa sarili ko, pero hindi ko kayang limutin. Ang mga nararamdaman ko, ang mga hindi ko kayang ipaliwanag, ay hindi ko na kayang itago. Parang may puwersa na humihila sa akin patungo sa isang landas na hindi ko pa alam kung tama ba o mali. Minsan, naiisip ko kung may magagawa pa ako upang ayusin ang mga bagay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tila mas madali na lang natanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang lihim na itinagong ko ay hindi na kayang itapon, at ito ay magsisilbing gabay sa mga susunod kong hakbang. Kaya't, sa mga gabing ito, ang pagpili ko ay hindi na tungkol sa kung ano ang tama o mali, kundi kung paano ko haharapin ang sarili ko at ang mga nararamdaman ko. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ko rin na ang bawat hakbang na ginagawa ko ay isang hakbang patungo sa isang bagong buhay. Hindi ko na kayang itago pa ang bigat ng nakaraan. Dati, akala ko kaya kong magpatuloy nang walang iniintindi. Pero habang ang mga araw ay dumaan, naging mas malinaw sa akin na hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko, at lalong hindi ko kayang ipagpatuloy ang isang relasyon na hindi ko na matanggap sa puso ko. Si Tito Nando, hindi ko na kayang gawing sandigan kung ang puso ko ay puno ng pagkalito at kasalanan. Ang mga pagkakamali ko ay nagbigay sa akin ng sakit, at habang iniisip ko ang lahat ng ito, napagtanto ko na hindi ko kayang magpatuloy na walang pagpapatawad sa sarili ko.
Gusto kong magsimula ng bago, isang buhay na tapat sa mga taong nararapat sa aking respeto at pagmamahal. Hindi ko kayang itago pa ang mga pagkakamali ko, at mas mahalaga pa, hindi ko kayang patagilid na magpatuloy sa isang buhay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang araw, nagdesisyon akong makipag-usap kay Tito Nando. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya, pero sa ganitong sitwasyon, wala na akong ibang magagawa kundi magtapat ng buo sa kanya. May mga bagay sa buhay na kailangang ipaliwanag, at hindi ko na kayang maging takot pa. Nais ko siyang harapin ng tapat, at iparating sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko, hindi upang maghanap ng kasalanan o magtakip ng mga pagkakamali, kundi para mapag-usapan namin at magkaayos, kung kaya pa. Sa mga ganitong pagkakataon, alam ko na ang pinakamahalaga ay ang pagpapakumbaba. Kung may mga pagkakataon na magtatagumpay kami, sana ay magbukas ang pintuan ng pagbabago. Ang pagbabago ay hindi madaling makamtan, pero sa mga hakbang na ito, natutunan kong hindi ko kayang magpatuloy na hindi humaharap sa katotohanan. Sana ay matutunan ko, at sana ay matulungan din akong maging buo muli. Sa paglipas ng oras, natutunan kong tanggapin na hindi palaging makakamtan ang lahat ng nais natin. Minsan, kailangan natin magbigay ng pagkakataon sa sarili natin upang magbago at magtama. Minsan, ang tanging kailangan natin ay ang unang hakbang patungo sa pagpapatawad at pagbabago. Sa mga huling araw, naramdaman ko na parang hindi ko na yata pwedeng takasan pa ang mga nangyari. Ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabalik sa aking isipan, at mas nararamdaman ko na pinapabayaan ko ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko. Ang mga tanong ko kay Tito Nando ay nagiging mas mabigat sa bawat araw na lumilipas. Takot na ang nararamdaman ko, hindi ko na alam kung anong magiging reaksyon niya sa wakas ng lahat ng ito. Kailangan ko nang makaharap siya, at sa haten gabi ng gabing iyon, nagdesisyon akong lumapit sa kanya. Hindi ko na kayang magtago pa. Tumayo ako at tinahak ang direksyon patungo sa kwarto niya, kung saan nagkatagpo kami noon sa motel. Ang pusong naglalakbay sa aking dibdib ay puno ng takot, ngunit higit pa roon, may pagnanais din na mapag-usapan na namin ang mga nangyari. Isang desisyon na hindi ko na kayang iwasan. Nando, sabi ko sa kanya, ang boses ko ay puno ng kaba. Kailangan ko ng sagot, kailangan ko ng paliwanag. Ano ba talaga ang nangyari sa atin? Tahimik siya. Ang mata niya, malamlam at puno ng pag-aalangan, ay nagsasalita ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Tumayo siya, naglakad palayo ng ilang hakbang, at doon ko naramdaman ang bigat ng pagitan namin. Nagdadalawang isip siya kung paano ko ba matutulungan na maipaliwanag ang lahat ng nangyari. Alam mo, Sandra, aniya sa wakas, hindi ko rin alam kung paano ko ipaliwanag ang lahat ng ito. Pero, sa totoo lang, nahulog din ako sa pagkakamali, at siguro, napagod na rin ako sa pagtatago ng nararamdaman ko. Hindi ko rin kayang balikan pa ang mga nangyari. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng malakas. May sakit, may pagkabigla, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang parte sa aking sarili na nagbigay daan upang tanggapin ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa, ngunit sa gabing iyon, natutunan kong hindi ko na kayang magtago pa. Kung babalik tayo sa lahat ng nangyari, ano na lang ang matitira sa atin, tanong ko. Ang boses ko ay mahina, ngunit puno ng pagnanasa na magtapos na ang lahat ng pag-aalangan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na sa kabila ng lahat ng naganap, kailangan ko nang tanggapin na pareho kaming may mga pagkakamali at ang pinakamahalaga ay kung paano namin haharapin ito. Ang gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Sa mga salitang binanggit namin, nagsimulang magbukas ang pintuan ng mga bagong pananaw. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang para sa amin, pero sa haten gabi ng gabing iyon, natutunan kong hindi ko kayang magtago pa sa dilim ng mga lihim. Ang mga bagay na hindi ko kayang tanggapin noon, ngayon ay unti-unting natututo akong harapin. Ang mga sumunod na araw ay nagdulot ng maraming pagninilay sa akin. Ang mga damdamin ko ay nag-iba, mula sa takot, guilt, at kalituhan, naging mas malinaw sa akin ang mga hakbang na kailangan kong gawin. Hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko. Ang mga tanong na matagal kong ipinagpapaliban, kailangan ko nang harapin. Isang gabi, nagdesisyon akong makipag-usap kay Tito Nando. Matapos ang ilang linggong pag-iwas, natanto ko na hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pananahimik.
Hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng takot at lihim. Kailangan ko nang linawin ang mga bagay-bagay, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa kanya. Tito, napagod na akong magtago, ang sinabi ko sa kanya habang kami ay nag-uusap sa isang tahimik na sulok ng bahay. Alam kong pareho tayong nagkamali, pero kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung ano ang magiging epekto nito sa ating dalawa. Tumagal ang katahimikan sa pagitan namin. Tinitigan lang niya ako, at sa mga mata niyang puno ng kalungkutan, nakita ko na rin ang pagnanais niyang tapusin na ang mga tanong na bumabalot sa ating relasyon. Ang nangyari sa atin, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, aniya. Pero natutunan ko na hindi natin kayang magtago magpakailanman. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari, ngunit sa kabila ng sakit, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Hindi ko na kayang magtago pa. Pareho kaming nagkamali, pero natutunan kong hindi ito ang katapusan. Ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap ng mga pagkakamali, ng mga kahinaan, at ng mga desisyong nagdala sa amin sa puntong ito. Sa gabing iyon, natutunan kong hindi lahat ng kwento ay may maligaya o perpektong pagtatapos. May mga pagkakataon na kailangan mong tanggapin ang katotohanan, kahit masakit. Ang lihim na matagal kong itinagong sa aking sarili ay hindi na kailangang magtagal pa. Sa huli, natutunan ko ring patawarin ang aking sarili at si Tito Nando. Sa wakas, natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang mag-isa sa paglalakbay na ito. Kailangan ko ng suporta at gabay, at mas mahalaga, kailangan kong matutunang magpatawad. Pagkatapos ng lahat ng ito, alam ko na may bagong simula sa aking buhay. Ang mga lihim ay napag-usapan, at sa kabila ng lahat ng takot at sakit, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, sa aking sarili.